Magluluto ako ng Hawaiian chicken spaghetti at ito yung unang ginagawa ko. Pag kumulo na yung tubig at saka mo lang ilalagay itong spaghetti noodle. Tapos kung napansin nyo guys, hindi ako naglagay ng salt or ng cooking oil dito sa tubig. Kasi yung pasta guys, no, yung pasta noodle, actually meron ng oil content yan. At meron na ring salt content yung pasta noodle. Kaya hindi mo na kailangan maglagay ng salt and cooking oil dun sa tubig. No? Kasi parang wala naman ng tulong yan actually. Kaya pag nagluluto kayo nito, make it sure lang na kumukulo yung tubig na paglulutuan nyo, tsaka nyo ilalagay yung pasta noodle, and then haluin nyo lang ng haluin, no? Huwag nyong bibitawan kasi para yung noodles hindi magdikit-dikit. So, ganyan yung ginagawa ko, no? So, tulad nito, habang kumukulo siya, habang naluluto siya, haluin nyo lang ng haluin para maiwasan yung pagdikit-dikit ng pasta. Babalik-balik rin lang natin para makita natin kung meron pang nagdikit-dikit na pasta noodle. Hanggang ilalim, haluin natin para syempre ma-check natin maigi. Tsaka para syempre maiwasang masunog yung pinaka ilalim ng kaldero. So, ganyan lang yung ginagawa ko. Medyo haluin mo lang. So, after nun, chinek ko kung luto na. Syempre, nilagay natin dito sa colander and then babanlawan natin yung tap water lang, galing lang sa gripo. Pwede rin naman yung cold water. Pwede rin naman. Kaya naman natin to ginagawa is to stop yung cooking process niya. Kasi syempre pag mainit na mainit pa yan, continuous yung cooking process niya. Doon nagkakaroon minsan ng overcook. Kaya mas maganda yung babanlawan mo kaagad, no, para maiwasan natin yung overcook, para yung ating pasta noodle, pa rin, al dente pa rin yung texture niya. Dito naman tayo sa pangsahog. So, ilalaga natin tong chicken. Nilagyan ko ng peppercorn and then laurel at salt. Tapos, pakukuluan lang natin to hanggang sa maluto. Okay, luto na yung ating chicken. So, guys, ang ginamit kong part ng chicken dito is yung chicken breast, kasi syempre iyon yung pinakamalaman ng part ng chicken. So, gagawin lang natin dito, hihimayin ko lang to ng pa-stripe, no? Syempre, mas maganda kasi yung, alam mo yung, pahaba-haba. yung parang sahog sa pansit, no? So, ganun yung gusto kong style ng paghihimay dito sa chicken. Pero ikaw kung gusto mo yung ground chicken, okay din naman. Pero ako kasi gusto ko yung gantong itsura. So ito na, mag-start na ako maggisa. Isusutin na natin, syempre unahin na natin tong onion. Isasangkutsa lang natin para lumabas yung flavor ng onion. And then after that, ilalagay na natin tong garlic. So, ganun pa rin yung gagawin natin, no? Isusute lang natin. Nas kilala sa tawag na, na sangkutsa. Sa amin kasi sangkutsa, Sangkutsa mo na yung bawang sibuyas, yan, ganyan. So, after that, nilagay ko na tong chicken. So, ganun din yung gagawin natin. Igigisa ko lang din to. So, nilagyan ko ng salt pa rin kasi tinikman ko kanina, matabang yung chicken. So, eto guys, kung mapapansin nyo, diba dry? Kasi hindi ako nag-add na ng cooking oil kasi ayoko talaga ng masyadong mamantika. So, it depends on you guys na kung gusto nyo dagdagan ng mantika. It's up to you na lang. Dagdagan mo na lang. So, ganito yung ginagawa ko. Yung parang pinapry mo ng konti yung chicken. Then, nilagyan ko ng black pepper. Pagkatapos, syempre, ang gagawin lang din natin ulit yan, haluin lang din natin ang haluin. Syempre, para may iwasan nating masunog yung ating chicken. So, ganito yung gusto ko kasi yung parang medyo crunchy yung chicken. So, after that, ilalagay ko na tong hotdog. So, sa hotdog, bahala na kayo, pwedeng kahit anong klase ng hotdog yung ilagay nyo, no? So, ang gagawin natin yan, sasangkutsa lang din natin yan. Pagkatapos natin masangkutsa yan, ilalagay na natin yung bottom mushroom. Ang ginamit ko dito guys, yung sliced mushroom, no? Hindi pala bottom mushroom. Sorry naman. So yan ang gagawin natin, haluin lang natin, no? So, etong niluluto guys, ko medyo less talaga yung cooking oil kasi ayoko nga ng mamantika. So,
Sunod ko na rin nilagay yung pineapple tidbits. Tapos, hahaluin lang natin yan ng hahaluin. Siyempre, pagkatapos nito, lalagyan ko siya ng konting tomato paste. Yung tomato paste, optional lang yan guys. Pwedeng meron, pwedeng wala, no? So, lalagyan ko lang din ng konting tomato paste para it adds flavor. And then, nilagyan ko ng konting chicken broth. No, konti lang. Eto guys, if you want to thicken the sauce, just add slurry, no? Kung gusto mo ng malapot yung sauce mo, no? Lagyan mo ng slurry. Madali lang naman po gumawa ng slurry. Ang slurry lang naman po is water lang. Tapos lalagyan mo ng cornstarch. Tutunawin mo yung cornstarch sa water. Then yun na yun. Pampalapot na yun. Nilagay ko na itong spaghetti sauce. Pag nilalagay ko yung spaghetti sauce, guys, alam niyo yung lagayan ng spaghetti sauce, tinutupi ko pa yan paunti-unti. Para makuha ko talaga lahat yung sauce kasi sayang. So, ganun ako kasinop. Talagang kukuhanin ko maigi yung yung mga spaghetti sauce. So, anyway, eto nalalagay ko na yung evaporated milk, yung malaking can, yung ilalagay natin dito, no? So, yung evaporated milk ko, syempre yung brand ko, yung One and Only Jersey. Not sponsored, pero kasi talaga naman promise. Mas gusto ko kasi talaga yung lasa ng Jersey, no? Para sa akin, masarap talaga yung lasa ng Jersey. So anyway, pakukuluan lang natin to ng konti lang, konting-konti lang. So syempre, halo-haloin natin at pagkatapos, kailangan natin matikman yung lasa kung okay na, no? So, before I ended this video, syempre magte-thank you po muna ako, no? Thank you guys for always watching my videos. Syempre, kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Okay na to. So, ready na natin yung plating. So, eto na guys yung ating chicken Hawaiian spaghetti, no? Tapos, syempre, masarap nito. Lalagyan natin syempre ng cheese sa ibabaw. So, there you go guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching and God bless everyone. Diyos mabalos. Bye!